The Senate majority said President Rodrigo Duterte has nothing to do with the Senate reorganization that led to the removal of Liberal Party senators and allies from their key posts in the chamber. Senator Manny Pacquiao disclosed that at least 16 senators planned the Senate reorganization in his house in Makati City last Sunday night. Rhea Fernandez has more of the details. Members of Senate majority denied that President Rodrigo Duterte was involved in the reorganization that happened Monday. According to Senate Majority Floor Leader Tito Soto and Senator Manny Pacquiao, Rigodon was not brought up during their meeting in Malacanang Tuesday last week. No mention about anything in the Senate. No, not even a sidelight on Las Cañas. We discussed the issue on drugs. Walang unfair to the president, unfair to the administration. Wala silang kailangan. Even Senator Cynthia Villar said that it is not the president's persona to meddle with the affairs of Senate. Yun ang palagi niyang sinasabi, but he never interfered with us. So, parang problema niyo yan, you solve your own problem. They also said that hearing on retired SPO3 Arturo Las Cañas on alleged Davao Death Squad or DDS and the attendance to EDSA rally were also not the reason. Primarily, the reorg was due to frequent disagreements among them. The majority, without the presence of Liberal Party senators, decided about it at Pacquiao's residence Sunday. Senators Franklin Drilon and Ralph Recto exchanged positions. Recto is now the Senate President pro tempore, while Drilon becomes the minority floor leader. Committee chairmanships of Senators Risa Ontiveros, Bam Aquino, and Francis Pangilinan were also stripped off from them, after which they joined the minority bloc. Senator Laila De Lima also withdrew her membership from the majority through a letter sent to Senate President Coco Pimentel. This makes majority membership to a number of 18 and 6 to minority. Now that it is clear, Pimentel sees swift passage of their legislative agenda. He also assured that Senate will remain independent and true to its role as the last bastion of democracy. Meanwhile, LP representatives may withdraw too from the supermajority if they will be removed from their respective posts after the voting on death penalty. The statement was made by the party following their convention in Quezon City, where among the attendees were Vice President Leni Robredo and former President Noynoy Aquino. Linggo ng gabi nang magpulong ang 16 na miyembro ng mayorya sa bahay ni Senador Manny Pacquiao sa Makati. Doon daw nabuo ang planong patalsikin bilang chairman ng kani-kanilang komite ang Liberal Party senators. Kwento ni Pacquiao na pag-usapang napaparalisa na ang trabaho sa Senado dahil di na nila alam sino ang kalaban sa kakampi. Feeling namin, napapaikutan kami sa ulo at feeling namin na binabaril namin yung kalaban sa harapan doon. Hindi namin alam na yung kalaban namin, binabarilin kami sa likod namin, kasama namin. Ayoko nang mamulitika dito, trabaho na tayo dito. Matatandaang si Pacquiao ang naghain ng mga motion para matanggalan ng chairmanship ang LP senators. Sa ngayon, may 3 pang komite ang LP sa Senado. Ang Committee on Constitutional Amendments sa Senador Kiko Pangilinan, Committee on Science and Technology ni Senador Bam Aquino, at Committee on Women and Children ni Senador Risa Ontiveros. May tsansa kayang mapatalsik pa ulit sila sa mga ito. May natira pa. So may papabakan? Mayawat din naman ako may tao. Ayon naman kay Senate President Pimentel, kinailangan ang balasahan lalo't sagabal na sa trabaho ang hindi malinaw na linya sa pagitan ng mga taga-mayorya at minorya. Pero depensa ng LP senators, paano sila magiging sagabal gayong marami sa mga panukala at committee reports ay gawa daw ng mga taga-liberal. Ang hindi lang namin napagkakasunduan ng mga issue ay hindi naman masasabing nasa legislative agenda. Dahil ito yung issue ng extrajudicial killings, ito yung issue ng Marcos burial, itong issue ng pag-iimbestiga ng Bureau of Immigration. Dito sa 3 usapin na ito, dito nagkaroon ng ilang mga hindi pagkakasundo. Para naman kay Senador Antonio Trillanes, patunay lang ito na wala ng independence ang Senado. Paipasa rin din siya sa Senate President. Nadidiktahan siya ng mga kagustuhan ng iba't ibang mga senador na nakadikit. Bahala na lang siya kung ganyan ang patakbo niya ng Senado, tatamaan din siya dyan later on. Kasi he should remember, itong mga nagdidikta sa kanya, hindi naman siya pinili in the first place.
Wala naman daw sama ng loob si Trillanes sa mga dating kasama sa minorya at tumalon sa mayorya na sina Senador Chis Escudero at Ralph Recto. Si Recto, mananatili raw mapanuri sa mga isyu ng Duterte administration kahit siya na ang tumatayong Senate President pro tempore. Sa ngayon, may 6 na miyembro ang minorya sa Senado. Sa sesyon kaninang hapon, nagpadala ng sulat si Senadora Laila de Lima para sabihin kumakalas na rin siya sa mayorya, habang Senador Franklin Drilon ang napagkasundo ang bagong minority leader. Nauna nang sinabi ni Senador G.V. Ejercito na ang botohan para sa pagpapatuloy ng pagdinig sa testimonya ni dating SPO3 Arthur Las Cañas ang naging huling dahilan para tuluyang mapatalsik ang LP Senators. Bagay na itinatanggi naman ng ilang taga-mayorya. Sa pagbubukas ng sesyon, agad tumayo si Senador Manny Pacquiao. Una niyang hiniling na bakantihin ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa Senado, ang Senate President pro tempore na hinahawakan ni Senador Franklin Drilon. I will not interpolate Senator Pacquiao, Mr. President. I second the motion. I nominate Senator Ralph Recto to the position of Senate President pro tempore. 17 senador ang bumoto para kay Recto na agad nanumpa para sa bagong posisyon. Tumayo muli si Pacquiao at sunod na hiniling na bakantihin ang chairmanship pati membership ng Committee on Health na hinahawakan ni Senador Risa Hontiveros. Hindi rin nanlaban si Hontiveros. At dahil wala ulit tumutol, inilagay si Senador G.V. Ejercito bilang bagong chairman ng Committee on Health. Sunod na tinanggal si Senador Kiko Pangilinan bilang chairman ng Committee on Agriculture at ipinalit si Senador Cynthia Villar. Ang isa pang LP Senator na si Bam Aquino, pinalitan ni Senador Chis Escudero bilang chairman ng Committee on Education. Tingin ni Aquino, hindi performance ang basihan ng pagkakatanggal sa kanya. Kung yung kapalit ng pag-commemorate ng EDSA celebration, kung yung kapalit ng pagtutol sa mga patayan na nangyayari sa ating bansa, matatanggalan ka ng komite, di I gladly pay that price. No? Kasunod nito, nagdesisyon na si Senador Pangilinan na humanay na sa minorya. Agad siyang sinundan ni Aquino, Drilon at Hontiveros. To make the records clear, the members of the minority today will be Senator Trillanes, this representation, Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan. And of course, we speak also for and in behalf of Senator Laila de Lima. At dahil ang dating minority leader na Senador Recto ay Senate President pro tempore na, pansamantalang inilagay Senador Antonio Trillanes bilang Senate Minority Leader. Para kay Senador Aquino, malinaw na nasampulan sila ng kumpas ng palasyo. I think klaro naman yun na kapag mag-umarcha ka sa EDSA at sasabihin mo kailangan panatiliin yung demokrasya at kalayaan sa ating bayan, masasampulan ka talaga. Inasahan na raw ni Senador Pangilinan na presidente ng LP ang pagkakabit-kabit ng mga pangyayari mula sa pagkakakulong ni de Lima noong Biyernes at ang pagtutol nila sa mga issue gaya ng extrajudicial killings, death penalty at maging sa Marcos burial. Ito ay kasama sa plano dahil hindi komportable ang administrasyon sa aming pagiging kritiko sa ilang mga bagay. Inilalabas ang palagay nating hindi tamang mga patakaran at polisiya. Parang ang gusto ata administration right or wrong, no? Na hindi naman din tayo papayag sa ganun. Kinwestiyon din ni Pangilinan kung anong klaseng Senado na ang meron tayo sa ngayon. Ang concern natin dito talaga yung independence ng Senado. Ito ba ay nakukompromiso na dahil sa napakaraming taon, the Senate has always been a bastion of independence, no, and a check and balance sa ating executive department. Nalusaw na ang supermajority sa Senado. Ito'y matapos alisaan ng committee chairmanship ang 4 na senador ng Liberal Party. Kung sino-sino ang mga senador na ito at kung ano ang kanilang reaksyon sa biglaang pagkakatanggal sa hinahawakang komite. Alamin natin sa report ni RHO9 sa Nicasulia. Nalusaw na ang supermajority sa Senado makaraang alisan ng committee chairmanship ang 4 na senador na miyembro ng Liberal Party. Naniniwala ang LP Senators na ang Malacanang ang nasa likod ng pagpapatalsik sa kanila sa mga hawak nilang committee chairmanship. Partikular na naapektuhan ng regodon sina Senator Franklin Drilon, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros. Si Pangilinan ay pinalitan ni Senator Cynthia Villar bilang chairman ng Agriculture Committee, habang si Drilon ay pinalitan bilang Senate President pro tempore ni Senator Ralph Recto.
Samantala, inupo si Senador Francis Cheese Escudero sa panel ni Bam Aquino sa Education Committee at pinalitan si Hontiveros ni Senator J.B. Ejercito bilang chairperson ng Health Committee. Para kay Senator Kiko Pangilinan, nawala na ang pagiging independent at naging sunod-sunuran na ang Senado sa Malacanang. Sinabi ni Pangilinan na hindi na siya nasurpresa sa nangyari matapos arestuhin ang kapartido na si Senator Leila de Lima. Samantala, tanggap naman ni Senator Bam Aquino ang pagpapatalsik sa kanya bilang chairman ng Committee on Education. Sinabi ni Aquino na nasampulan sila dahil sa hayagang pagkontra sa ilang policy na itinutulak ng Duterte administration.